Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ito po ang top trending dito po sa Twitter. Kaka-screenshot ko lang po. Tumingin ako dyan sa X. At ito ang nakita ko mga top trending topics dyan po sa X platform. Unang-una, Carmina. Sino ba to? Ito siguro yung yung nanay nung dalawang kambal na nandun sa sa tahanan pinakamasaya. Hindi ko alam kung bakit trending. Pasensya na kayo mga kababayan. Hindi ko mapapaliwanag sa inyo bakit siya nag-trending. Kasi hindi ko naman masyado itong sinusundan. Tapos ito naman, trending din po si Juan Carlos. Itong songer. Ito yung kumanta nung nung 'di ba, yung di ba? Yung may mura na kanta. Alam ko yan si Juan Carlos. So trending din itong si Juan Carlos. At trending din sa Pilipinas si Ralph Recto. Itong asawa po ni Ate V. Itong Star for All Seasons. Bakit siya trending? Kasi siya po ay inappoint ni Pangulong Marcos bilang bagong Finance Secretary kapalit ni Jokno. Kung bakit pinalitan? Bahala sila sa buhay nila. Siguro, bakit papalitan? Siguro, hindi nagpe-perform ng maayos si Jokno. O kaya naman, meron silang gustong mangyari na ayaw ni Jokno. Iba-iba, marami pong dahilan yan ang Pangulo naman, nasa kanya lahat ang kapangyarihan para magpalit ng tao at ilagay yung mga gusto nilang ilagay dyan sa gobyerno. Kaya congratulations kay Ralph Recto. Tao po sana ang unahin ninyo. Pilipino po, ito pong bayan dapat ang inyong paglingkuran, hindi po kung sino-sino mang nandyan sa gobyerno. At ito na mga kababayan, trending din dito sa Pilipinas ang Itbulaga. Number 1 noontime show mga kababayan. Kahit wala na masyadong issue, nakakuha na nila yung titulong gusto nila, pinag-uusapan pa rin. Alam nga naman pag-usapan mo yung iba. Siyempre, pag-usapan mo yung mag-good vibes ka. Diba? So, nag-trending po ang Itbulaga mga kababayan. Diyan po sa X, diyan po sa Twitter. Ito po dating Dabber Cats na si Tugi Zombie. Umuwi po sa Nigeria at ito po nakabalik na sa Pilipinas. At meron post dito sa isang Facebook page. Hindi ko nababanggitin yung Facebook page. Pero ito yung ito yung ginamit nilang card. At ito yung caption, hindi Dabber Cats Zombie Tugi. Hindi pa raw alam kung kailan ang balik niya sa EAT o kung makakabalik pa ba siya. May ilang supporters di umano ng Jowa Pau at fans ng EAT na may ayaw sa kanya. Kaya mas pinili na lang muna niyang lumayo. Ayan mga kababayan, kung babasahin natin itong nasa ating screen. Ito raw, di umano mga kababayan kasi hindi pa tayo kumpirmado kung talagang si Zombie ang nag-post nito. Sabi niya, sa mga nagtatanong, hindi ko talaga alam kung kailan ako babalik o kung kailan balik ko sa EAT o kung makakabalik pa ako. Marami kasi sa mga supporters ng Jowa Pau ang may ayaw sa akin dahil Jowa Pau ang gusto nilang makita sa harap ng camera. Pansin ko din naman na marami sa fans ng EAT ang may ayaw sa akin, kaya okay lang naman. Sa totoo lang, miss ko na kayo mga Dabber Cats kahit ayaw nyo sa akin. Yan po ang di umano'y statement daw ni Tugi Zombie. Ito mga kababayan sa totoo lang. Para sa akin, sa tingin ko, hindi sasabihin ito ni Zombie. Hindi niya masasabi to. Unang-una, hindi niya maatim na siraan ang Jowa Pau. Etong si Jose, si Wally at si Paulo. Sa tingin ko hindi kaya gawin ni Zombie yan. Kasi unang-una, malaki ang utang na loob ni Zombie sa Itbulaga. Bakit ba siya sumikat? Kasi nung pumasok siya sa Itbulaga, nung mga panahon na yun EAT pa, nadagdagan ang kanyang followers ng milyon-milyon. Dumami yung kanyang followers nung kanyang short stint dyan sa Itbulaga. Bagamat may mga negative na mga comments sa kanya kasi sabi nga nung iba, hindi siya makasabay dito kay Jose at kay Wally, pero marami din naman ang nagsasabi na okay lang yun kasi bago pa lang 'di ba, nag-a-adjust pa lang siya pagdating sa hosting. At syempre iba yung salita niya. So medyo
malaking adjustment. Kaya ako naiintindihan ko minsan hindi makasabay si Zombie. Kaya eto, ang nangyayari ngayon, malamang kagagawa nito ng mga inggit kay Zombie o ng mga galit sa Itbulaga. O nasisiraan itong Jowa Pao. Pag-aawayin si Jowa Pao at si Zombie. Dito sa post na ito kasi parang sinasabi raw dito di umano ni Zombie na ayaw na niyang bumalik at mukhang hindi siya makakabalik kasi nga maraming fans ng Jowa Pao ang nagagalit sa kanya. O sa tingin ko mga kababayan, gawa-gawa lang ito ng mga marites dyan. Ang gusto ay pag-awayin si Zombie at itong Jowa Pao. So sa tingin ko mga kababayan, hindi magpo-post si Tugi Zombie ng ganito. Imposible. Kasi kung mapapasin ninyo sa mga nakaraang post ni Tugi, sobrang nagpapasalamat siya sa TVJ, sa mga legit number cards, lalong-lalo na sa Itbulaga. Dahil doon sa exposure, talaga namang sumikat siya, dumami ang kanyang followers. At isa pa, yung isa niyang pelikula na nagawa, yung Penduko. Sino ba ang tumulong sa kanya para magkaroon ng pelikula? Di ba walang iba kundi si Jennifer eh? Kaya sa tingin ko hindi niya maatim na magsalita ng ganito laban sa Jowa Pao. Kaya sa tingin ko gawa-gawa ito ng mga tulongges. Tulongges diyan sa Gedli. Di ba? Alright, so ito pa mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Ito po nasa ating screen, bagong post po ni Henyo Master Joey De Leon. Ayan mga kababayan. Alam nyo kapag titingin kayo sa mga post ni Henyo Master Joey De Leon, siguraduhin nyo na handa yung isip ninyo. Ihanda nyo na yung isip ninyo na mag-isip. Isa pinahirapan tayo na ito ni Henyo Master no? Pag nagpo-post siya, talagang kailangan mo pagganahin yung isip mo At tulad na ito mga kababayan sabi niya dito sa kanyang ipinost na paint to mga kababayan. Kasi nakita ko meron siyang ginagamit na paint. Hindi ko lang kung ano yung color ba yon. At sabi ni Henyo Master Joey De Leon, ang poet nyo, by blood, a king, in heart, a clown. Dumadaloy na dugo. Dito kay ang poet nyo ay dugo ng hari. Pero sa puso, clown. Ibig sabihin, kapag hari ka, syempre matigas ka, ang desisyon mo hindi mababali. Pero deep inside sa puso mo, ikaw ay masayahing tao at ang gusto mo ay makapagbigay ng kasiyahan sa tao. Diba ang clown ganun Ano ba ginagawa ng clown? Diba nagpapasaya siya sa tao? Lalong-lalo na sa mga bata. Matigas to si Henyo Master. Hari nga may hari bang lalambot-lambot? Kung lalambot-lambot ka, wag ka na maging hari. So ang hari, matigas yan sa desisyon niya, hindi pwedeng mabali. Kapag ang hari nagsalita, hindi mo pwedeng baliin yung sinabi niya. Pero deep inside naman daw, ang gusto niya ay makapagbigay ng kaligayahan tulad ng isang clown. Alright, so yan mga kababayan, kung papasinin natin itong kanyang ipinaint. Naku, mahal na naman to kay Boss Toyo. Wag mo na bibigyan si Anjo Wag mo na bibigyan, Sir Joey, wag mo na bibigyan si Anjo ng ganito, ibebenta lang. Pagkakakitaan lang. Sa amin na lang. Bigyan mo nga kaming painting. Alright, so ito mga kababayan yung nandito. Kung mapapansin ninyo, ilang beses ginamit ninyo Master ang corona ng hari. Yan. Yan Ginamit niya sa letter E at sa letter B. Yung yung symbol o yung symbol ng crown ng hari. At dito muna sa clown, nandiyan po yung mga channels sa kung saan umere itong Itbulaga. Yan po, 9, 2, 7, 5. Halos sa lahat po ng channel, naikot na no? So, yan mga kababayan. Iba't ibang kulay. Kapag may nga kayo, may mga naisip kayo, mag-i-comment nyo nga po kung ano yung tingin niyo dito sa ginawa ni Henyo Master. Para mas lalo nating maintindihan. Alam ko, iba-iba kasi ang natin. Kasi kapag nakakita tayo ng isang painting, iba-iba interpretasyon natin So, maganda, kung tayo lahat makita ito,
at magkaroon tayo ng sarili-sariling interpretasyon. I-comment nyo po dito sa comment section kung ano po yung nakikita ninyo. Basta ito po yung mga nakikita ko, yung sinasabi ko sa inyo. Ito pong hari. Bakit niya ginagamit ang hari? Kasi sino ba ang hari ng noontime? Sino ba hari ng noontime? Walang iba kundi Itbulaga, di ba? Ito, triangle. Ano ba yung triangle? Trio. Sino ba yung iconic trio? Tito, Vic, and Joey? Hindi bulutong, Yung mga gusto manira sa Jowa Pao at yung mga gustong umangat o lampasan itong TBJ, malabo mangyari. Kasi ang trio lang na talagang kinikilala, iconic trio, ay itong Tito, Vic, and Joey. Alright? So, meron din dito. So, yung triangle na yan represents trio. Itong iconic trio ng TVJ. Para sa akin, kung baka may mag-react yan, hindi yan. Basta isulat nyo po sa comment section yung inyong interpretasyon. Eto, T. Di ba, T? Ano tingin nyo dyan? Plus sign. Ang tingin ko dyan, positive. Dapat positive tayo, hindi tayo negative. Dapat positibo ang paningin natin sa buhay. Yan po ang hatid ng Itbulaga. Positive vibes, mga kababayan, hindi negative vibes na katulad nung alam nyo na, hindi ako na magsalita. Baka sabihin na naman nila, tinitira na naman sila, tapos mag-iiyakan, magsusumbog doon sa kasama nila sa barangay. Pagkatapos sabihin, binubuli sila, binabash sila. Ay, ayaw ka na magsalita. Alright, so ito naman, meron dito ako nakikitang symbol ng Pac-Man. Hindi po si Pacquiao yan. Sabihin nyo, ba nandiyo si Pacquiao? Hindi po si Pacquiao yan. Pac-Man po. Bakit may Pac-Man? Ayan ang una kong tinignan din. Sabi ko, bakit may Pac-Man? Ito lang, sa tingin ko interpretasyon ko, kasi kapag naglalaro ka ng Pac-Man, game po kasi yan may entertain ka. Di ba? Alam mo, naglaro ka, hindi ka may entertain, huwag ka na maglaro. So, sumikat po itong Pac-Man, napakaganda pong laro, at nakapagbigay po ito ng entertainment sa tao. So, etong Itbulaga ay katulad ng Pac-Man na nagbibigay ng entertainment sa mga tao. Alright? So, triangle, trio pa rin, yung pa rin yun. Iconic trio, TBJ. At etong number 1. Alam na this. Ibig sabihin ng number 1? Number 1 noontime show sa Pilipinas. Etong Itbulaga. Number 1 trio, TBJ. Number 1 na show sa noontime. Etong Itbulaga. Di ba? So yun, mga kababayan, yung aking interpretasyon dito sa ginawa niya yung Master Joey De Leon. Kaya kung meron kayong sariling interpretasyon, analyze, ay i-comment down below, mga kababayan, para mas lalong lumawak ang ating kaisipan. Hindi yung kapalpakan. Para maging creative tayo. Malay nyo, ma-hire tayo sa Itbulaga. Diba? Kasi creativity, kailangan yan malay nyo, kapag magaling na kayo, yung inyong creativity ay na-develop na, kunin kayo ng tahanan pinakamasaya. Kasi wala mga rin kulang sila sa creativity rin Alright, so yun lang muna, mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.